Ang lansa. Nakakasuka ang amoy ng panindang ito, Lina. Gaya ng pamilya nyo, wala nang silbi ang mga isdang ito, kundi itapon sa kanal. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila isang matalim na itak na humiwa sa malamig at mahalumigmig na hangin ng palengke. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero. Bawat salita ay bumaon sa puso ni Lina. Nakaluhod ang dalaga sa maputik na semento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig habang pilit na inaayos ang mga isdang nagkalat sa basang lupa dahil sinipa ng Donya ang kanyang basket. Sa mga sandaling iyon, hindi alintana ni Lina ang sariling gutom o ang giniginaw niyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay si Lana, ang kanyang kambal na kasalukuyang nakahiga sa kanilang barong-barong, nanginginig sa lagnat at naghihintay ng gamot na manggagaling sana sa kakarampot na kikitain niya sa araw na ito. Ang mga isdang tinatawag na basura ni Doña Remedios ay ang huling pag-asa ng kanilang pamilya. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang maliit at madilim na kainan ng tempura, nakamasid si Lolo Shudo. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa, ngunit hindi niya ito mainom. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Lina ay tila nagpapabalik sa isang masakit na alaala. Ang mukha ng kanyang sariling anak na babae noong huling gabi nito sa mundo. Nararamdaman ni Shudo ang bigat sa kanyang dibdib, ang pagsikip ng lalamunan na tila may nakabara, at ang panlalamig ng kanyang mga kamay na hindi dulot ng panahon kundi ng isang pamilyar na pangungulila. Pinanood niya kung paano inapakan ni Doña Remedios ang isa sa mga isda. Piniit ang sapatos nitong gawa sa mamahaling balat sa katawan ng hayop hanggang sa lumabas ang laman nito. "Please, Doña Remedios, kailangan ko lang po itong maibenta para sa gamot ni Lana." Ang pagsusumamo ni Lina, ang boses ay gumaralgal at halos malunod sa ingay ng ulan. Ngunit isang mapang-uyam na tawa lamang ang isinagot ng matandang babae. "Gamot? Bakit pa? Para pahabain ang paghihirap nyo? Ang mga tulad nyo ay hindi na dapat dinudugtungan ng buhay kung pabigat lang naman kayo sa lipunan." Sa pagkakataong yon, tumayo si Lolo Shudo. Hindi siya nagmamadali, ngunit bawat hakbang niya patungo sa gitna ng palengke ay may dalang bigat ng determinasyon. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay lumulubog sa putik, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa umiiyak na dalaga. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang isang pirasong papel, isang tseke na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Iyon ang perang inipon niya sa loob ng 40 taon ng pagkayod sa harap ng kumukulong mantika, ang perang nakalaan sana para sa isang marangyang libing at magarbong puntod upang hindi siya mapahiya sa kanyang asawa pagdating sa kabilang buhay. Huminto ang matanda sa harap ni Doña Remedios. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid. Tanging ang tunog na lamang ng ulan ang naririnig. Tiningnan ni Shudo ang Donya. Pagkatapos ay dahan-dahang yumuko para tulungan si Lina na tumayo. Ang mga kamay ng dalaga ay kasing lamig ng yelo at ang puso ni Shudo ay tila pinipiga sa awa. "Lolo Shudo," bulong ni Lina. Ang boses ay puno ng hiya at pagod. Humarap ang matanda kay Doña Remedios at inilabas ang tseke. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong hiyas. "Sabi mo ay basura ang mga isdang ito, Remedios. Pero sa mata ng isang taong marunong tumingin sa halaga ng buhay, ang mga ito ay ginto." Inabot niya ang tseke sa nagulat na Donya. "Bibilin ko ang lahat ng isda ni Lina, 3 milyong piso, at sa araw na ito, ikaw ang lalabas na basurang walang silbi sa palengkeng ito." Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios, ang kanyang mukha ay namutla habang tinitingnan ang halagang nakasulat sa papel. Ang mga usisero sa paligid ay napasinghap. Ang bulungan ay tila apoy na kumalat sa kabila ng ulan. Hindi makapaniwala si Lina, ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Ngunit sa pagkakataong ito ay may sumasalo na sa kanya.
Habang nakatayo si Lolo Shudo sa gitna ng ulan, yakap-yakap ang nanginginig na balikat ni Lina, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan na tila isang malalim na buntong hininga ng kaluluwa. Sapat na kaya ang halagang ito para burahin ang pait ng nakaraan? O ito lamang ang simula ng isang mas malaking bagyo na susubok sa kanilang lahat? Huwag kang magpasalamat sa akin, Lina. Pasalamatan mo ang pagkakataong ibinigay sa atin ng langit para hindi na maulit ang pait ng kahapon. Ang mga salitang iyon ni Lolo Shudo ay patuloy na umuukit sa isipan ni Lina habang mabilis siyang tumatakbo pawi, bit-bit ang balita at ang perang tila isang panaginip na naging totoo. Ang ulan ay hindi na kasimbagsak ng kanina, ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin sa kanyang basang damit. Gayunpaman, sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagliliyab, isang init na matagal nang nawala, simula nang magkasakit ang kanyang kambal. Pagdating sa kanilang maliit na barong-barong, bumungad sa kanya ang maputlang mukha ni Lana na nakahiga sa manipis na banig. Ang bawat paghinga ng kanyang kapatid ay tila isang hirap na pakikipaglaban. Lana, makinig ka. Gagaling ka na. Bulong ni Lina habang hinahaplos ang noo ng kambal. Hindi makapaniwala ang kanilang ina nang makita ang perang dala ni Lina. Ang mga hikbi ng kagalakan ay humalo sa tunog ng mga patak ng tubig mula sa tumutulong bubong, ngunit sa likod ng tuwa ay naroon ang bigat ng utang na loob. Alam nilang ang bawat sentimo na yon ay galing sa pawis at buhay ng isang matandang halos hindi na nila kakilala. Sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng koridor ay nagbigay ng panibagong buhay. Matapos ang ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakita ni Lina ang isang mahinang namangiti sa mga labi ni Lana habang dahan-dahang humihigop ng mainit na sopas. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Lina ng liwanag sa mga mata ng kapatid. Isang sandaling kasing halaga ng lahat ng ginto sa mundo. Ang mga daliri ni Lana ay humawak sa kamay ni Lina, isang mahigpit na kapit na tila nagsasabing, "Salamat dahil hindi mo ako binitawan." Ngunit habang may himala sa ospital, ang kadiliman ay nagtitipon sa labas ng kainan ni Lolo Shudo. Ang mga tsismosa sa barangay San Jose ay hindi tumitigil sa pagbulong. Saan nakuha ng matandang yon ang 3 milyon? Baka naman sangkot sa masamang gawain, ang sabi ng isang kapitbahay habang nakadungaw sa bintana. Ang mga bulong na ito ay tila mga anay na unti-unting sumisira sa dangal na itinatayo ni Shudo sa loob ng maraming dekada. Hindi rin nagpatalo si Doña Remedios. Sa loob ng opisina ng kapitan ng barangay, ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa hangin. "Kapitan, hindi ako papayag na ang isang maruming kainan ay magpatuloy sa aking nasasakupan. Ang amoy ng kanilang isda ay perwisyo, at ang perang pinagyayabang ng matandang iyon ay kailangang imbestigahan. Sigurado akong may nilalabag siyang batas." Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat salita ay puno ng lason na layuning wasakin ang kaisa-isang pag-asa ni Shudo. Samantala, sa loob ng tahimik at madilim na kainan, nakaupo si Lolo Shudo sa kanyang lumang silya. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kupas na pitaka. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang lumang litrato na bahagya ng naninilaw. Isang batang babae ang nakangiti sa larawan. May mga matang kasing ningning ng kay Lina at may mga pangarap na hindi na natupad. Haplos-haplos ng kanyang nanginginig na hinlalaki ang muka sa litrato habang ang isang luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. "Patawad, anak. Sa wakas ay nagawa ko na ang dapat kong ginawa noon," bulong niya sa hangin. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol nang marinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa tapat ng kanyang pinto. Isang lalaking nakauniporme ng bangko ang nag-abot ng isang sobrang kulay asul. Sa pagbukas ni Shudo ng liham, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakasulat doon ang isang babala. Ang kanyang account
ay nasa bingit na ng pagkasara at ang mga utang ng kainan na matagal na niyang itinatago ay kailangan ng bayaran sa loob ng 7 araw. Ang perang ibinigay niya kay Lina ay ang huling pader na humaharang sa kanya at sa kabiguan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na tibok ng puso ni Shudo at ang malakas na pagpintig ng ugat sa kanyang noo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng peklat mula sa mainit na mantika, mga peklat ng isang buhay na inilaan para sa iba, ngunit ngayon ay tila wala nang matitira para sa sarili. Lina, anak, ang isda ay hindi lamang isang sangkap sa kusina. Ito ay biyaya ng dagat na nagbuwis ng buhay para dugtungan ang buhay natin. Kaya kailangan mo itong hawakan ng may paggalang at pagmamahal. Maingat na ipinakita ni Lolo Shudo kay Lina kung paano dahan-dahang tatanggalan ng kaliskis ang mga isdang binili niya sa palengke. Ang bawat kumpas ng kamay ng matanda ay tila isang sayaw, pinuno, tumpak at puno ng kasanayan. Sa loob ng maliit at mainit na kusina, ang tanging naririnig ay ang banayad na pagkayod ng kutsilyo sa balat ng isda, isang tunog na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo. Habang nakamasid si Lina, napansin niya ang paglamlam ng mga mata ni Shudo. Ang matanda ay tila nawala sa sarili. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maliliit na isda, ngunit ang kanyang diwa ay nasa isang malayong panahon. Naalala ko ang aking anak. Pagsisimula ni Shudo, ang kanyang boses ay tila isang malalim na buntong hininga. Mahilig siya sa isda, lalo na yung maliliit na galunggong. Noong huling gabi niya sa ospital, iyon ang hiling niya. Gusto niyang matikman ang luto ko. Pero sa sobrang pagmamadali ko, sa sobrang paghahangad na gumaling siya, naibigay ko sa kanya ang maling gamot na inirekta ng isang doktor na walang lisensya. Hindi ko na naibigay ang huling hiling niya. Tumigil ang kamay ni Shudo sa paggawa. Ang katahimikan sa kusina ay naging mabigat. Tila pinipiga ang hangin sa paligid. Nararamdaman ni Lina ang pait na nananatili sa puso ng matanda. Isang sugat na hindi kailanman naghilom sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang inabot ni Lina ang kamay ni Shudo. Ramdam niya ang magaspang at makapal na balat nito, ang mga peklat ng pagtatrabaho at ang panginginig na dulot ng emosyon. Lolo, hindi niyo po kasalanan yon. Ginawa niyo po ang lahat, bulong ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pakikiramay. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang nabasag. Ang tunog ng mga sapatos na marahas na humahampas sa sahig ng kainan ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nasaan ang matandang magnanakaw na yon? Ang matining at mapang-insultong boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw. Kasunod ang pagpasok ng 2 pulis na may dalang mga papel. Remedios, anong kailangan mo? Nagtatrabaho kami rito. Mahinahong sabi ni Shudo habang tumatayo at humaharap sa kanila. Pilit na itinatago ang kanyang panghihina. Nagtatrabaho o naglalason? Tumingin si Remedios sa mga isdang nakahanda sa mesa na may halong diring-diri. May sumbong sa amin na ang mga isdang binili mo ay kontaminado at hindi ligtas para sa publiko. Isang sanitation inspection ito, Shudo. At sigurado akong sa dumi ng lugar mong ito, wala kang maipapakitang permit. Habang nagsisimulang maghalughog ang mga pulis, itinutumba ang mga gamit at sinisipa ang mga sako ng harina, naramdaman ni Shudo ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng counter. Isang numero na walang pangalan ang tumatawag. Sinagot niya ito, ngunit gaya ng dati, walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging malalim na paghinga lamang ang naririnig bago ito maputol. Bitawan niyo yan! Malinis ang mga isdang iyan! Sigaw ni Lina habang pilit na hinaharangan ng isang pulis na akmang kukunin ang tray ng mga nilinis na isda. Ngunit sa isang marahas na tulak, naitaboy si Lina at ang tray ay tumilapon. Ang tunog ng mga isdang bumabagsak sa sahig
Ang pagkalat ng kaliskis at tubig sa maruming semento ay tila tunog ng pagkawasak ng puso ni Shudo. Ngumiti ng mapait si Doña Remedios habang tinitingnan ang kaguluhan. Tingnan mo ang sarili mo, Shudo. Isang hakbang na lang at magiging pulubi ka na. Ito na ang huling araw ng bulok mong karinderya. Bukas, sisiguraduhin kong kandado na ang pintong ito. Nakatayo si Shudo sa gitna ng kusina. Nakatingin sa mga isdang pinaghirapan nilang linisin na ngayon ay nadumihan na sa sahig. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, ang huling mitya ng kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Pulutin mo ang mga yan, Lina. Huwag mong hahayaang dilaan ng lupa ang ating pag-asa. Ang boses ni Lolo Shudo ay mahinahon pero may talim na tila humihiwa sa hangin. Pagkaalis ni Doña Remedios at ng mga pulis, ang loob ng kainan ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaluhod si Lina sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga isdang nadumihan ng alikabok at putik mula sa sapatos ng mga mapangapi. Bawat isdang pinupulot niya ay tila isang piraso ng kanyang sariling dangal na pilit niyang ibinabangon. Ngunit sa gitna ng hapdi ng kalooban, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Shudo. Hindi niya tiningnan ang dumi, kundi ang potensyal. Ang pinakamalasa at pinakamasarap na bahagi ng isda ay hindi nawawala dahil lang sa mantsa sa labas. Bulong ng matanda. Linisin nating muli ang mga ito, Lina. Gagawa tayo ng isang bagay na hindi pa natitikman ng bayang ito. Sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya sa gitna ng gabi, nagsimula ang isang milagro sa loob ng kusina. Ang tunog ng kutsilyo na humihiwa sa sariwang laman ng isda ay naging musika sa gitna ng kadiliman. Ipinakita ni Shudo ang sikreto ng kanyang hari ng pampatigas. Magaan, malutong, at tila ulap na babalot sa bawat piraso ng isda. Ang mantika sa malaking kawali ay nagsimulang uminit. Ang ibabaw nito ay gumagalaw na tila isang nagagalit na dagat na naghihintay ng isasakripisyo. Nang ilubog ni Shudo ang unang piraso ng isdang binalot sa espesyal na batter, ang paligid ay napuno ng isang halimuyak na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang bango ay gumagapang palabas ng bintana, yumayakap sa malamig na hangin ng gabi, at tila tumatawag sa mga kaluluwang nagugutom. Hindi ito amoy ng malansang isda. Ito ay amoy ng isang bagong simula. Tikman mo, anak, sabi ni Shudo habang iniaabot ang isang ginintuang piraso ng fish tempura kay Lina. Nang kagatin ito ng dalaga, ang lutong nito ay tila isang munting pagsabog ng ligaya sa kanyang bibig. Ang lambot ng isda sa loob at ang sarap ng batter ay nagpauyak muli kay Lina. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng tagumpay. Iyon ang kanilang golden moment, ang sandaling naramdaman nilang may kakayahan silang lumaban sa tadhana. Ngunit sa labas, sa likod ng mga madidilim na puno ng mangga, may isang pares ng mga mata na puno ng takot. Isang batang lalaki na ang pamilya ay baon sa utang kay Doña Remedios, ang nanginginig na hawak ang isang maliit na supot. Gawin mo ito o kukunin ko ang bahay niyo bukas. Ang boses ni Remedios ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa isip ng bata. Habang abala sina Shudo sa pag-aayos ng mga mesa para sa kinabukasan, ang bata ay dahan-dahang lumapit sa bintana at ibinuhos ang laman ng supot sa huling sako ng harinang gagamitin ni Shudo. Ang mga maliliit na bubog ng basag na bote ay humalo sa puting pulbos, tila mga nakatagong pangil na naghihintay ng biktima. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ang tapat ng kainan ni Shudo ay punong-puno na ng tao. Ang balita tungkol sa mahiwagang isda ay kumalat na parang apoy. Lahat ay gustong makatikim. Isang matandang customer ang unang nakatanggap ng kanyang order. Nakangiti niyang kinuha ang isang piraso, isinawsaw sa espesyal na sarsa, at dahan-dahang inilapit sa kanyang bibig. Napatigil ang mundo ni Lina nang makita niya ang sikat ng araw na tumama sa pagkain ng matanda.
May isang bagay na kumikislap sa loob ng malutong na balat ng tempura. Isang kislap na masyadong matulis para maging asin. Lolo, sandali! Ang sigaw ni Lina, ngunit tila huli na ang lahat. Ang bawat tibok ng puso niya ay naging isang mabigat na hampas ng kaba. Magiging mitya ba ang kanilang tagumpay para sa isang mas malaking trahedya? Wala ng oras, Lina. Kung hindi mababayaran ang deposito para sa operasyon sa loob ng 1 oras, huwag niyo nang asahan na gigising pa ang kapatid mo. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ng telepono ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng katatagan ni Lina. Habang nakatayo siya sa gitna ng siksikang kainan, hawak ang tray ng ginintuang tempura na may nakatagong panganib. Naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang ingay ng mga taong nagkakagulo sa labas, ang init ng singaw mula doon sa kusina, at ang bango ng niluluto ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging tunog ng sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Sa harap niya, ang matandang customer ay dahan-dahan nang ibinubukas ang kanyang bibig para kagatin ang pagkain. Ang sikat ng araw ay tumama sa maliliit na bubog na nakabaon sa harina. Kumikinang ang mga ito gaya ng mga brilyante, ngunit ang dala ay kamatayan. Huwag! Bitawan niyo yan! Ang sigaw ni Lina, na higit pa sa isang babala. Ito ay isang pagsusumamo ng isang kaluluwang nasa bingit ng bangin. Sa isang iglap, tinabig ni Lina ang kamay ng matanda. Ang plato ay bumagsak sa semento, lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkabasag na tila gumuhit sa katahimikan ng buong silid. Ang mga piraso ng tempura ay nagkalat at doon, sa gitna ng puting laman ng isda, ay lalong kuminang ang mga maliliit na talim ng basag na bote. Ang mga tao ay napasinghap, ang ilan ay napaurong sa takot, at ang bulungan ng pagdududa ay tila isang lason na mabilis na kumalat. Anong ibig sabihin nito, Shudo? Papatayin niyo ba kami? Ang sigaw ng isang lalaki mula sa likuran, si Lolo Shudo, na noon ay kakalabas lang mula sa kusina na may dalang bagong luto, ay napatigil. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-asa, ay biglang naging abo. Tiningnan niya ang mga bubog sa sahig, pagkatapos ay ang nanginginig na mga kamay ni Lina. Nararamdaman niya ang bigat ng kawalang katarungan, ang lahat ng kanilang paghihirap, ang bawat patak ng pawis at luha, ay winasak ng isang madilim na balak sa loob lamang ng isang saglit. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang pumasok si Doña Remedios. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi siya sumisigaw. Sa halip ay isang mapait na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Sinasabi ko na nga ba, ang dumi ay mananatiling dumi kahit balutin mo pa ng ginto. Ang kanyang malumanay, ngunit nakamamatay na boses ay umalingaw-ngaw. Ngayon, Lina, tignan mo ang kapatid mo sa ospital. Sa tingin mo ba ay may gagamot pa sa kanya kung ang tanging pambayad niyo ay galing sa panloloko at tangkang pagpatay? Nilapitan ni Remedios si Lina. Inilapit ang kanyang mukha na may amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa dalaga. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupang ito ni Shudo. Ngayon din. At pangako, sa loob ng 5 minuto, ang pinakamagaling na doktor sa probinsya ang hahawak kay Lana. Pera o ang huling hininga ng kambal mo? Pumili ka. Naramdaman ni Lina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Lolo Shudo, ang matandang nagbigay sa kanya ng lahat, ang taong itinuring niyang higit pa sa kadugo. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Shudo, ang panginginig ng kanyang balikat, at ang tila pagguho ng huling kuta ng kanyang dangal. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naririnig ni Lina ang mahinang boses ni Lana na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala. Sa pagitan ng utang na loob
sa taong nagligtas sa kanya at ang buhay ng sarili niyang dugo. Naramdaman ni Lina ang pinakamasakit na uri ng pagkawasak. Ang pagkawasak ng isang pusong kailangang pumili sa pagitan ng dalawang mahal sa buhay. Dahan-dahang inabot ni Lina ang panulat na inaalok ni Remedios. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanilang pangarap? O ito ang simula ng isang sakripisyong habang buhay nilang pagsisisihan? Pinirmahan ko na po, Lolo. Patawad. Kinuha ko ang bukas nyo para sa buhay ni Lana. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Lina ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang sariling lalamunan. Sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Lana. Nakaluhod si Lina sa paanan ni Lolo Shudo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sigla sa pagluluto, ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang kopya ng kasunduang nagpabagsak sa kaisa-isang pangarap ng matanda. Nakatayo si Lolo Shudo sa harap ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang kanyang maliit na kainan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang puting buhok na tila lalong nagpatingkad sa pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Walang galit sa kanyang mga mata, walang sigaw na lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikan na mas masakit pa sa kahit anong sermon. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Tiningnan niya si Lina. Pagkatapos ay ang natutulog na si Lana. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang bayad sa isang napakabigat na utang. Tumayo ka, Lina. Ang mahinang utos ni Shudo. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin, mahina, ngunit puno ng bigat. Ang lupa ay lupa lamang. Ang buhay ng tao ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong titulo. Inabot ni Shudo ang nanginginig na kamay ni Lina at pilit siyang pinatayo. Ang haplos ng matanda ay hindi mapanghusga. Ito ay puno ng pag-unawa na lalong nagpadurog sa puso ng dalaga. Patawad, Lolo. Wala na kayong uuwian. Nawala ang lahat dahil sa akin. Ang hikbi ni Lina ay hindi na mapigilan. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa matinding pagsisisi. Ngunit sa kabila ng kanyang sariling pagkawasak, may isang apoy na muling sumiklab sa loob ni Shudo. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Lina. Makinig ka sa akin, hindi pa tayo talo. Hanggat hawak natin ang ating mga kamay at ang ating dangal, muli nating itatayo ang lahat. Ang bawat sentimong kinuha ni Remedios ay babalik sa atin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Nang gabing iyon, bumalik si Shudo sa kanyang kainan. Sa huling pagkakataon, bago ito tuluyang kunin ng Donya, hindi siya natulog. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw, sinimulan niyang linisin ang bawat sulok ng kusina. Hinahaplos niya ang lumang kalan, ang mga dingding na puno ng mantsa ng usok at mantika, at ang bawat kagamitang naging saksi sa kanyang mga paghihirap. Ang bawat kilos niya ay tila isang pamamaalam, ngunit may kasamang panunumpa. Kinaumagahan, bago pa man magliwanag ang langit, isang nakakabinging tunog ng makina ang gumising sa buong barangay. Isang malaking dilaw na bulldozer ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng kainan ni Shudo. Ang bakal na braso nito ay nakataas, na tila isang dambuhalang handang Manila. Sa loob ng sasakyan, nakangiti si Doña Remedios, tila isang reyna na naghihintay sa pagguho ng kaharian ng kanyang kaaway. Nakatayo si Shudo sa labas ng pinto. Bit-bit ang isang lumang bayong na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ang kanyang recipe book. Tiningnan niya ang bulldozer, pagkatapos ay ang mga kapitbahay na nagsisimulang maglabasan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing hindi ito ang wakas, kundi ang simula ng isang mas matinding laban. Ngunit habang unti-unting bumababa ang braso ng bulldozer patungo sa bubong ng kainan, isang katanungan
Ang pilit na sumisiksik sa isipan ng lahat. Hanggang saan kayang tiisin ng isang mabuting tao ang bagsik ng kawalang katarungan bago siya tuluyang maglaho. Ibuwal ang bawat haligi ng basurang ito. Gusto kong makitang nagiging abo ang bawat alaala ng lugar na ito, Shudo. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib habang ang malaking dilaw na bulldozer ay nagsimulang gumalaw. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay nagdudulot ng mahinang pagyanig sa lupa. Isang pagyanig na ramdam ni Lolo Shudo hanggang sa kanyang mga lumang buto. Nakatayo ang matanda sa tapat ng pintuan ng kanyang kainan. Hawak ang kanyang kupas na recipe book na tila ba ito ay isang banal na kasulatan na magliligtas sa kakanya. Ang hangin ay amoy alikabok at usok mula sa makina, isang amoy na sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Ngunit bago pa man madampi ng bakal na braso ng bulldozer ang bubong ng karinderya, isang anino ang mabilis na tumakbo patungo sa gitna. Hindi niyo ito matitibag hanggat buhay pa ako. Saktan niyo muna ako bago niyo hawakan ang kainan ni Lolo. Ang sigaw ni Lina ay puno ng hinagpis at tapang. Huminto siya sa mismong harap ng dambuhalang makina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadipa. Pilit na hinaharangan ng isang bagay na libu-libong beses na mas malaki sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa luha ng determinasyon. Isang anak na handang mamatay para sa kanyang ama-amahan. Umalis ka riyan, bata. Huwag kang magpakamartir para sa isang matandang wala namang ibabayad sa iyo. Ang bulyaw ni Remedios, ngunit tila hindi narinig ni Lina ang kahit ano, kundi ang pintig ng kanyang sariling puso. Sa sandaling iyon, isang himala ang nagsimulang mabuo sa gitna ng kalsada. Si Aling Marta, ang matandang tindera ng gulay sa tapat na dati, ay isa sa mga nagduda kay Shudo, ay dahan-dahang lumakad patungo sa tabi ni Lina. Ilang taon na ang nakalilipas noong namatay ang asawa ni Marta at wala siyang maipakain sa kanyang mga anak. Si Shudo ang tahimik na nag-aabot ng balot ng pagkain sa kanya gabi-gabi nang walang hinihinging kapalit. Hindi mo kami matatakot, Remedios, ang mahinahong sabi ni Aling Marta habang hinahawakan ang kamay ni Lina. Ang taong ito ang nagpakain sa amin noong kami ay wala. Ang taong ito ang nagturo sa amin na may halaga kami. Kung gigibain mo ito, kailangan mong dumaan sa aming lahat. Isa-isang nagsilapitan ang mga kapitbahay. Ang mga mangingisda, ang mga tinderong dati ay nabulag ng tsismis, at ang mga batang binibigyan ni Shudo ng libreng tempura. Lahat sila ay nagkapit-bisig, bumubuo ng isang buhay na pader sa harap ng bulldozer. Ang tunog ng makina ay tila natalo ng lakas ng paninindigan ng komunidad. Ang utang na loob na itinanim ni Shudo sa loob ng maraming taon ay biglang namulaklak sa gitna ng panganib. Habang nagkakagulo, isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid. Isang lalaki na naka-Amerikana ang bumaba. May bitbit na briefcase at isang ekspresyong tila may dalang mahalagang mensahe. Sandali lang! Ang sigaw niya, sapat na malakas para patigilin ang operator ng bulldozer. Lumapit siya kay Lolo Shudo at tiningnan ang matanda nang may halong paggalang at lungkot. Kayo po ba si Ginoong Shudo? Ako si Attorney Castillo. May dala akong balita tungkol sa inyong anak at tungkol sa titulong hawak ni Doña Remedios. Ganam pas pambagji. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Doña Remedios ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at kaba. Tumingin si Shudo sa abogado. Ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang maliit na butas ng liwanag sa gitna ng madilim na kuweba. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Shudo. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, muling sumigaw si Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang demonyo. Walang saysay ang abogado na yan. Akin ang lupang ito. Kung hindi ko ito magigiba ngayon,
Sisiguraduhin kong sa susunod na pagpikit nyo, tanging abo na lamang ang makikita nyo sa lugar na ito. Ang bulldozer ay huminto, ngunit ang banta ni Remedios ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin. Sa gitna ng tagumpay ng kanilang barikada, isang mas madilim na panganib ang naghihintay sa bawat anino ng gabi. Lolo, tikman niyo po ito. Parang may kulang pa sa asim ng ating sausawan. Ang masayang boses ni Lana ay umalingaw-ngaw sa loob ng bagong linis na kusina. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Lolo Shudo. Nakalabas na ang dalaga mula sa ospital at kahit medyo maputla pa ang kanyang mga pisngi, ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat na para bigyan ng lakas ang matanda. Hawak ni Lana ang isang maliit na sandok, habang si Lina naman ay abala sa pag-aayos ng mga bagong huling isda sa gilid. Sa labas ng kainan, ang dating tahimik na kalsada ay tila naging isang maliit na pista. Ang bango ng Shudo's fish tempura ay tila isang invisible na kamay na humihila sa mga dumadaan. Mula sa mga tricycle driver hanggang sa mga opisina sa kabayanan, lahat ay nag-aabang sa malasang putahe na naging simbolo ng pagbangon ng kanilang barangay. Ang mga tao ay hindi lamang bumibili ng pagkain. Bumibili sila ng pag-asa, nakikilahok sa tagumpay ng isang matandang inakala nilang talo na. Hayaan mo anak, ang tunay na sarap ay hindi lang nasa asim o tamis, kundi nasa pagmamahal na inilalagay natin sa bawat paghalo. Nakangiting sagot ni Shudo habang dahan-dahang itinataktak ang labis na mantika mula sa isang bagong luto na batch. Sa sandaling iyon, ang tatlo ay sabay-sabay na nagkatitigan at biglang humalakhak. Isang simple at payak na tawanan na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Iyon ang kanilang golden moment, ang unang pagkakataon na ang kusina ay hindi binalot ng takot o lungkot, kundi ng dalisay na kaligayahan. Ang init ng kalan ay hindi na nakakapaso, kundi tila isang yakap na nagbibigay ng ginhawa. Para kay Shudo, ang tawang iyon ni Lina at Lana ay mas mahalaga pa sa 3 milyong pisong nawala sa kanya. Habang nagdiriwang ang kainan, sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan, may isang lalaking nakasalamin na tahimik na nagmamasid. Hawak niya ang isang kamera at bawat galaw ni Shudo ay kinukunan niya ng litrato. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Tila may hinahanap na katotohanan sa likod ng mga ngiti ng matanda. Sa mansyon naman ni Doña Remedios, ang hangin ay puno ng lason. Ang bawat balita ng tagumpay ni Shudo ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Akala ba nila ay nanalo na sila? Hindi pa tapos ang laban. Bulong niya habang pinapanood ang isang tauhan na nag-aayos ng isang malaking lalagyan ng itim na likido. Ang kanyang galit ay hindi na lang dahil sa lupa, kundi dahil sa kahihiyang idinulot sa kanya ng mga taong itinuturing niyang langgam. Biglang bumukas ang pinto ng kainan ni Shudo at pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng isang sikat na hotel sa lungsod. Ginoong Shudo, narinig namin ang tungkol sa inyong sikat na tempura. Nais naming mag-order ng 500 servings para sa aming event mamayang gabi. Heto ang paunang bayad. Isang malaking pagkakataon. Ang kagalakan sa mukha ni Lina at Lana ay hindi maipinta. Agad silang naghanda, naghiwa at nagluto. Ngunit nang sisimulan na ni Lina ang paghahanda ng huling batch ng espesyal na sauce mula sa mga garapong ipinadala raw bilang donasyon ng isang hindi nagpakilalang taga-suporta, napatigil siya. Dahan-dahang inilapit ni Lina ang kanyang ilong sa garapon. Ang amoy ay hindi ang pamilyar na bango ng suka at pampalasa. May isang kakaibang anghit, isang amoy na tila nabubulok na bagay na pilit itinago sa ilalim ng maraming asukal. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang pamilyar na kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Lolo, sandali lang.
Bulong ni Lina habang tinititigan ang itim na likido. Bakit ganito ang amoy nito? Itapon mo ang lahat ng yan, Lina. Huwag mong hahayaang madungisan ng lason ang ating pinaghirapan. Ang boses ni Lolo Shudo ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa loob ng kusina habang pinapanood nila ang itim na likidong umaagos sa lababo. Ang amoy ng nabubulok na bagay ay unti-unting nawawala. Ngunit ang pait sa kanilang dibdib ay nananatili. Nawala ang malaking order mula sa hotel, isang pagkakataong sana ay magliligtas sa kanila mula sa utang, ngunit mas pinili ni Shudo ang dangal kaysa sa pera. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lason ni Doña Remedios. Kinabukasan, ang palengke na dati ay puno ng bati at ngiti para kay Shudo ay binalot ng isang nakabibinging bulungan. Habang naglalakad si Lina para bumili ng sangkap, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, hindi ng paghanga, kundi ng pandidiri. Totoo ba ang balita? Ang mga isda raw ni Shudo ay galing sa maruming kanal sa likod ng palengke? Ang narinig ni Lina mula sa isang grupo ng mga tindera. Kaya pala ganun kabilis silang yumaman. Nilalason nila ang mga tao para lang makabawi sa utang. Naramdaman ni Lina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ipaliwanag ang katotohanan, ngunit bawat salita niya ay tila tinatangay ng hangin. Nakita niya si Doña Remedios sa malayo, nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan, may hawak na pamaypay at isang mapaglarong ngiti. Lumapit ang Doña sa ilang kaibigan ni Lina at bumulong, sapat na malakas para marinig ng dalaga. Kawawa naman ang matandang yon. Ginagamit lang ng isang batang ambisyosa. Siguro ay balak ni Linang ubusin ang huling sentimo ni Shudo bago ito tuluyang mamatay. Mamananoy, ba't kaya niyang subog? Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Lina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili at ang matandang itinuring niyang ama. Ngunit ang lalamunan niya ay tila nakakandado sa tindi ng sakit. Pagdating sa kainan, nakita niya ang isang grupo ng mga galit na customer na nakatayo sa tapat ng pinto. "Ibalik niyo ang pera namin! Manunubog kayo!" Ang sigaw ng isa. "Pinapakain niyo kami ng basura." Lumabas si Lolo Shudo mula sa loob. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. At tila bawat isa ay isang sakripisyo. Sa kabila ng panghihina, nanatiling tuwid ang kanyang tayo. Kinuha niya ang isang bagong luto na tempura. Mula sa counter, isinawsaw ito sa sarsang siya mismo ang gumawa at dahan-dahang kinain sa harap ng lahat. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng pagnguya ni Shudo. Matapos lunukin ang pagkain, tiningnan niya ang mga tao nang may malalim na pagmamahal at lungkot. Sa loob ng 40 taon, ang kusinang ito ang naging altar ko. Hindi ko kailanman dudunggisan ang biyayang ito ng kahit anong kasinungalingan. Kung mamatay man ako sa pagkaing ito, mamatay akong may malinis na konsensya. Ang mga tao ay dahan-dahang napayuko. Ang ilan ay nagsimulang mag-alisan ng may hiya sa kanilang mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Shudo sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin ito. "Hello? Ito ba ang pamilya ni Maribel?" Ang boses ng isang babae sa kabilang linya, galing sa isang ampunan sa labas ng probinsya. May iniwan siyang sulat bago siya pumanaw. "Tungkol sa inyo, Ginoong Shudo." Ang mukha ni Shudo ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang cellphone ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa semento na walang tunog ng pagkabasag kundi isang mapurol na hampas. "Lolo, anong nangyayari?" Ang sigaw ni Lina habang sumasalo sa matanda. Sinubukan ni Shudo na magsalita. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Tumingin siya kay Lina nang may matinding pagnanais na sabihin ang isang lihim na matagal nang nakabaon
Ngunit ang kanyang katawan ay biglang bumigay. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at sa isang iglap, ang huling haligi ng kanilang pag-asa ay bumagsak sa mga bisig ni Lina, malamig at tila wala ng buhay. Huwag kang iiyak, Lina. Ang mga luhang iyan ay para sa mga taong sumuko na. Pero tayo ay nagsisimula pa lamang. Ang boses ni Lolo Shudo ay tila isang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng buwan. Sa loob ng puting silid ng ospital, kung saan ang tanging naririnig ay ang mekanikal at ritmikong tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang mahinang tibok ng puso. Nakaupo si Lina sa tabi ng kanyang kama. Hawak ng dalaga ang kamay ng matanda. Isang kamay na tila mas lumiit at mas nangulubot sa loob lamang ng ilang oras. Dahan-dahang imulat ni Shudo ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kisame, pagkatapos ay kay Lina nang may isang ngiting puno ng kapayapaan, ngunit may bahid ng pamamaalam. May lihim akong hindi sinabi sa iyo, anak. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay tila isang mabigat na hakbang sa isang mahabang hagdanan. Ang 3 milyong piso na ibinigay ko sa inyo, iyon sana ang gagamitin ko para sa isang marangyang libing. Gusto kong humarap sa asawa ko sa kabilang buhay nang may maipagmamalaki na hindi ako naging pulubi sa sarili kong bayan. Napatigil ang paghinga ni Lina. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng pasasalamat at pagsisisi. Lolo, bakit niyo po ginawa iyon? Napakahalaga ng perang yon para sa inyo. Ang hikbi ni Lina ay hindi na mapigilan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa telang puti ng kumot dahil ang nahanap ko sa inyo ni Lana ay higit pa sa isang marangyang puntod. Ang mahinang sagot ni Shudo habang pilit na inaabot ang isang lumang bag sa gilid ng kama. Mula sa loob nito, inilabas niya ang kanyang kupas na recipe book. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. May mga mantsa ng mantika, toyo, at tuyong luha mula sa maraming taon ng pag-iisa. Ito ang huling habilin ko sa iyo, Lina. Narito ang lahat ng natutunan ko sa loob ng 40 taon. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy sa ating kusina. Ipagpatuloy mo ang pagluluto ng may pag-asa. Dahil ang pagkain ay hindi lang pabusog sa tiyan, kundi gamot sa sugat ng kaluluwa. Kuanando? Ibinigay ni Shudo ang libro kay Lina. Ang pagdampi ng mga daliri ng matanda sa kamay ng dalaga ay tila isang pagpasa ng isang banal na tungkulin. Iyon ang kanilang golden moment, isang sandali ng ganap na pagtitiwala sa gitna ng papalubog na araw ng buhay ng matanda. Nang dahan-dahang buklatin ni Lina ang huling pahina ng libro, napatigil siya. Doon, sa isang sulok na may sulat kamay na bahagyang nabura na ng panahon, ay may nakasulat na isang pangalan at isang maikling dedikasyon. Para sa aking apo na hindi ko nayakap. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Lina. Sino ang apon na tinutukoy ni Shudo at ano ang kinalaman nito sa tawag na natanggap ng matanda bago siya himatayin? Dahil sa pagod at puyat, dahan-dahang nakatulog si Lina sa gilid ng kama ni Shudo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon habang mahigpit pa ring hawak ang recipe book. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya dahil sa isang kakaibang pakiramdam, isang katahimikan na masyadong malalim, masyadong malamig. Mabilis na napatingin si Lina sa kama. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang unan ay wala ng bakas ng ulo ng matanda. At ang makinang kanina ay tumutunog para sa tibok ng puso ay nakapatay na. Ang bintana ng silid ay bahagyang nakabukas. Hinahayaan ang malamig na hangin ng madaling araw na pumasok at magpalipad sa manipis na kurtina. Lolo, ang tawag ni Lina, ang boses ay nanginginig sa takot. Lolo Shudo, ngunit walang sumagot. Sa gitna ng madilim na ospital, tanging ang sariling echo ng kanyang tinig ang bumalik sa kanya. Si Lolo Shudo
ay wala na sa kanyang higaan at ang tanging naiwan ay ang amoy ng lumang papel at ang malamig na bakas ng kanyang huling habilin. "Lolo, nasaan po kayo, Lolo Shudo?" Ang bawat sigaw ni Lina ay tila isang desperadong paghahanap sa gitna ng isang madilim na gubat. Ang kanyang mga paa na walang sapin at malamig mula sa sahig ng ospital ay mabilis na tumatakbo patungo sa chapel. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga kandila na tila mga sumasayaw na anino sa dingding, nakita niya ang matanda. Nakaupo si Shudo sa huling bangko, ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lumang itim na folder. Sa tabi niya ay ang lalaking nakasalamin na kanina pa nakamasid sa malayo. Si Ginoong Santos, isang pribadong investigador na matagal nang kinomisyon ni Shudo bago pa man lumala ang kanyang karamdaman. Ang bawat paghinga sa loob ng chapel ay tila may dalang bigat ng isang katotohanang handa ng sumabog. "Lina, anak, halika rito," mahinahong tawag ni Shudo. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Sa halip ay mayroon itong tibay na tila isang narra na nakatagal sa maraming bagyo. Dahan-dahang lumapit si Lina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Inabot ni Ginoong Santos ang folder sa dalaga. "Lina, hindi nagkataon lamang ang pagkikita ninyo ni Lolo Shudo sa palengke. Maraming taon na siyang naghahanap. Ang iyong ina, si Maribel. Siya ang anak na matagal nang nawalay kay Shudo." Ang mundong kinatatayuan ni Lina ay tila biglang yumigid. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng investigador ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ipinakita ni Ginoong Santos ang mga dokumento, ang birth certificate ni Maribel, ang mga lumang larawan ng isang batang babae na may kaparehong nunal sa balikat gaya ni Lina at Lana, at ang sulat mula sa ampunan na nagpapatunay na ang kanilang ina ay ang nawawalang ampon ni Shudo. Kaya pala ganoon na lamang ang pakiramdam ko noong una ko kayong makita." Ang bulong ni Lina, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. "Magkadugo po tayo, Lolo. Kayo po ang lolo namin." Iyon ang kanilang golden moment. Isang sandali kung saan ang lahat ng pait, lahat ng hirap, at lahat ng sakripisyo ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Dahan-dahang yinakap ni Shudo si Lina, isang yakap na may amoy ng katandaan, pag-asa, at pagkilala. Ang mga luha ni Shudo ay pumatak sa balikat ni Lina, mga luhang naghuhugas sa 40 taon ng pangungulila. "Patawad kung ngayon ko lang kayo nahanap, mga apo ko. Patawad kung hinayaan ko kayong maghirap." Ang hikbi ng matanda ay tila isang awit ng pagsisisi at kagalakan, ngunit ang langit na tila bumubukas para sa kanila ay biglang naging itim. Mula sa bintana ng chapel na nakaharap sa direksyon ng kanilang barangay, isang kakaibang kulay ang pumulas sa madilim na langit. Hindi ito ang liwanag ng paparating na umaga. Ito ay isang matapang at mapanirang kulay kahel na sumasayaw sa abot tanaw. "Ang kainan," ang tanging nasabi ni Lina habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang amoy ng usok ay tila dinala ng hangin hanggang sa kanilang kinaroroonan. Sa malayo, ang apoy ay mabilis na lumalamon sa kaisa-isang tahanan at pangarap ni Shudo. Nakangisi si Doña Remedios habang pinapanood mula sa loob ng kanyang sasakyan ang paglamon ng apoy sa mga haliging gawa sa kahoy at alaala. Ang bawat paglagutok ng nasusunog na materyales ay tila musika sa kanyang mga tainga, isang malupit na pagdiriwang ng kanyang huling pananabutahe. Nakatitig si Shudo sa naglalagablab na langit. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat tila mga puting ibon na nawalan ng pakpak. Sa gitna ng kanilang muling pagbubuklod, ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanila sa kanilang nakaraan
ay unti-unti nang nagiging abo. Wala na, Lina. Ang bawat pangarap na itinayo ko sa loob ng 40 taon, naging abo na sa loob lamang ng isang gabi. Ang boses ni Lolo Shudo ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sunog na kahoy at mapait na usok. Nakatayo sila sa tapat ng gumuhong istruktura ng kanilang kainan. Ang bawat haligi na dati ay saksi sa kanilang tawanan ay nakabulagtan na ngayon sa lupa. Maitim at wala ng buhay. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya. Pilit na ipinapakita ang bawat detalye ng pagkawasak, ang mga basag na pinggan, ang baluktot na kalan, at ang mga upuang naging uling na. Sa kabilang panig ng kalsada, nakatigil ang makintab na sasakyan ni Doña Remedios. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito, inilalantad ang kanyang mukha na puno ng tagumpay. Bagay lang sa inyo ang maging abo, Shudo. Sinabi ko na sa inyo, ang mga langgam na tulad nyo ay madaling tapakan. Ang kanyang mapang-uyam na tawa ay tila isang lason na humahalo sa amoy ng sunog. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi po kami natatapos dito, Remedios. Ang bulong ni Lina, ang boses ay puno ng puot na unti-unting nagiging bakal na determinasyon. Ngunit bago pa man makasagot ang Donya, isang kakaibang ingay ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Hindi ito tunog ng makina, kundi tunog ng mga yabag ng maraming paa. Isa-isang lumabas ang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang mga tahanan. Si Aling Marta ay may dalang isang sako ng uling. Ang mga mangingisda ay may bitbit na mga bagong huling isda. At ang iba ay may dalang mga kaldero, kawali, at kahit mga makeshift na mesa. Hindi ka nag-iisa, Lolo Shudo. Kung wala ng bubong ang iyong kainan, ang langit na lamang ang magsisilbing bubong natin. Ang sabi ng isang mangingisda habang inilalapag ang isang balde ng tubig sa harap ng matanda. Iyon ang kanilang golden moment. Sa gitna ng kalsada, sa tapat mismo ng nasunog na gusali, nagsimulang mag-alab ang mga uling sa loob ng mga bukas na kalan. Ang usok ng pagluluto ay humalo sa usok ng pagkawasak. Ngunit ang bagong bango ay hindi na amoy ng trahedya. Ipinakita ni Shudo, Lina at Lana na ang apoy ng kanilang pangarap ay hindi kayang patayin ng kahit anong sulo. Ang mga tao ay nagsimulang pumila, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagnanais na maging bahagi ng isang himala. Ang bawat piraso ng tempura na inilulubog sa mainit na mantika ay tila isang panalangin na muling binubuo. Habang abala ang lahat, muling lumapit si Attorney Castillo, ang abogado na may dalang itim na envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang kaguluhan. Ginoong Shudo, tapos na ang oras ng pagtatago. Mayroon akong hawak na ebidensya na magpapabagsak sa katarungan ni Remedios. Napansin ni Remedios ang presensya ng abogado. Akmang papaandarin na niya ang kanyang sasakyan para tumakas ng 2 sasakyan ng pulis ang biglang humarang sa kanya. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong barangay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa sasakyan ng Donya. Ang mga kamay ay nasa kanilang mga baywang, handang isagawa ang nararapat. Doña Remedios, kailangan niyo pong sumama sa amin. Ang mariing utos ng isang opisyal. May sapat kaming ebidensya ng arson at pandaraya sa titulo ng lupa. Ang mukha ni Remedios ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang nangisi ay napalitan ng matinding takot habang nakatingin sa itim na envelope na hawak ni Attorney Castillo. Ano nga ba ang nakasulat sa loob ng envelope na yon na kayang bumura sa lahat ng yaman at kapangyarihan ng isang reyna ng kadiliman? Hindi maaring mangyari ito. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? Mga pulis lang kayo. At ako. Ako ang nagpapatakbo sa bayang ito. Ang boses ni Doña Remedios ay pumiyok sa tindi ng galit at takot habang pilit niyang iwinawaksi ang mga kamay ng mga opisyal na humahawak sa kanyang mga braso. Ang marangyang kulay ube niyang gown
ay bahagyang nakuha sa pinto ng sasakyan at ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng kinang sa ilalim ng asul at pulang liwanag ng plaka ng pulis. Ang tunog ng mga posas na naglalagutukan habang ikinakabit sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong barangay, isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang malupit na paghahari. Dahan-dahang lumapit si Attorney Castillo, hawak pa rin ang itim na envelope. Ang lahat ng lupang kinamkam mo, Remedios, simula sa titulo ng kainan ni Ginoong Shudo hanggang sa mga sakahan sa Karatigbayan, ay napatunayang nakuha sa pamamagitan ng pamimeke ng pirma at pananakot. Ang huling piraso ng ebidensya, isang liham mula sa yumaong anak ni Shudo na si Maribel na itinago mo sa loob ng maraming taon dahil doon nakasulat ang tunay na pag-aari ng lupang ito. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Hindi ito sigaw ng galit, kundi isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa. Ang mga mangingisdang ninakawan niya ng kabuhayan, ang mga tinderang inalipusta niya, at ang mga pamilyang pinalayas niya sa kanilang mga tahanan. Lahat sila ay nakasaksi sa pagbagsak ng dambuhala. Ang kahihiyan o hiya na bumalot sa mukha ni Remedios ay mas masakit pa kaysa sa anumang kulungan. Ang makitang ang mga taong itinuring niyang langgam ay siya pang nakatayo ng matuwid, habang siya ay kinakaladkad patungo sa sasakyan ng pulis. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng hustisya ay napalitan ng tunog ng mga martilyo at lagari. Sa tulong ng komunidad at ng mga pondong nabawi mula sa mga nakaw na yaman ni Remedios, ang kainan ni Lolo Shudo ay unti-unting muling bumabangon mula sa abo. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos ng mga silya-silina, nakakita siya ng isang anino sa gilid ng kalsada. Isang babaeng madungis. Ang damit ay punit-punit at ang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw, ang nakaupo sa tapat ng kanilang kainan. Si Doña Remedios. Dahil sa dami ng kaso at pagbawi sa lahat ng kanyang ari-arian, wala siyang natira. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya. Siya ngayon ay isang pulubi sa bayang dati niyang pag-aari. Napatigil si Lina. Naramdaman niya ang pait na muling gumapang sa kanyang dibdib. Naaalala ang lahat ng sakit na idinulot ng babaeng ito. Ngunit tiningnan niya si Lolo Shudo na abala sa pagluluto sa loob at naalala niya ang mga salita nito. Ang kabutihan ay hindi natatapos sa pagpapakain sa nagugutom, kundi sa pagpapatawad sa nagkasala. Dahan-dahang kumuha si Lina ng isang plato ng mainit na fish tempura. Lumapit siya kay Remedios at inilapag ito sa harap ng matanda. Hindi siya nagsalita ng masakit. Wala siyang sinabing sumbat. Tinitigan lamang niya ang donya nang may halong awa. Iyon ang kanilang golden moment. Ang sandali kung saan ang biktima ay naging mas malaki kaysa sa kanyang kaaway sa pamamagitan ng isang simpleng akto ng humanidad. Nanginginig na kinuha ni Remedios ang isang piraso ng isda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malutong na balat ng tempura. Sa bawat pagnguya niya, ramdam niya ang lasa ng kanyang sariling pagsisisi, ang lasa ng isang buhay na nasayang sa kasakiman. Habang nagpapatuloy ang muling pagtatayo ng kainan, lumapit si Lolo Shudo kay Lina at inabutan siya ng isang maliit na susi na kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang lumang recipe book. May isa pang bagay na hindi ko pa naipapakita sa inyo, Lina. Isang sorpresang naghihintay sa silong ng bagong kainang ito. Ang kislap sa mga mata ni Shudo ay tila may dalang panibagong misteryo. Isang sorpresa? Ano ang maaaring itago ng isang matandang ang tanging yaman ay harina at isda? Ang bawat tibok ng puso ni Lina ay puno ng pananabik para sa muling pagbubukas ng kanilang tahanan. Hindi lahat ng kayamanan ay kumikinang, Lina. Ang ilan ay nakatago sa ilalim ng lupang dinilig ng ating mga luha at pinagtibay ng ating paninindigan. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Shudo ang isang maliit na pinto sa ilalim ng bagong semento na sahig ng kanilang kusina. Sa tulong ng liwanag mula sa isang lampara,
Tumambad kina Lina at Lana ang isang tuyong silid-imbakan. Doon, nakalagak ang ilang mga kahon na luma, ngunit maayos ang pagkakasalansan. Hindi ito ginto o pilak, kundi mga sako ng pinakamataas na uri ng binhi, mga kagamitan sa pangingisda, at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pondong 3 milyong piso na nabawi mula sa korte ay nakalaan na para sa Shudo Community Foundation. Ang perang iyon na dapat ay para sa aking huling hantungan, ngayon ay magiging puhunan para sa libo-libong pangarap ng ating mga kabarangay. Ang mahinang paliwanag ni Shudo habang hinahaplos ang ulo ni Lana. Dito sa silong na ito, palaging may nakahandang tulong para sa sino mang nagugutom o nangangailangan. Para wala ng ama ang makakaranas ng pait na naranasan ko. Ilang araw matapos ang pagbubunyag na yon, dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Ang sikat ng araw ay tila nakikigulo sa kagalakan habang ang buong barangay San Jose ay nagtipon sa tapat ng bagong gusali. Hindi na ito ang dating barong-barong na amoy usok. Ito ay isa ng matibay at maaliwalas na kainan na yari sa matitigas na kahoy at malalaking bintana na hinahayaang pumasok ang sariwang hangin mula sa dagat. Nakalagay sa itaas ng pintuan ang isang bagong signboard na gawa sa inukit na narra. Nakasulat doon sa malalaking titik, "Kainan ni Lolo Shudo at ng mga apo." Sa gilid nito ay may nakaguhit na 3 magkakahawak kamay na anino sa harap ng isang kawali. Iyon ang kanilang golden moment nang sabay-sabay na hinila ni Shudo, Lina at Lana ang tali para ilantad ang pangalan ng kanilang bagong tahanan. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na alon na humahampas sa dalampasigan, puno ng paghanga at pagkilala sa kanilang tagumpay. Si Lana, na ngayon ay ganap ng masigla at nakabalik na sa pag-aaral para maging isang doktor, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Si Lina naman ang tumatayo bilang kanang kamay ni Shudo sa kusina. Bihasa na sa bawat kumpas ng kutsilyo at bawat timpla ng espesyal na tempura. Ang bango ng niluluto nila ay muling naging bahagi ng buhay ng bawat mangingisda at tinderong dumadaan. "Lolo, magpahinga na po kayo sa labas. Kami narito ni Lana." Nakangiting sabi ni Lina habang inaagaw ang sandok sa matanda. "Hayaan mo na ako, anak. Ang kusinang ito ang nagpapatibok ng puso ko." Ang sagot ni Shudo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinapanood ang kanyang 2 apo. Sa wakas, ang kapayapaang matagal niyang hinanap ay narito na sa kanyang piling. Ngunit sa gitna ng selebrasyon at katuwaan, isang lalaking nakauniporme ng isang marinong pagod at marungis ang dahan-dahang pumasok sa kainan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang muka ay puno ng mga peklat mula sa alat ng dagat at hirap ng buhay. Huminto siya sa tapat ng counter at tumingin ng matagal kay Lina. Pagkatapos ay kay Lana. Nabitawan ni Lina ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi narinig sa gitna ng ingay. Ngunit ang katahimikang biglang bumalot sa dalaga ay tila isang babala. Ang lalaki ay dahan-dahang nagtanggal ng kanyang kupas na sombrero. Inilalantad ang isang mukhang pamilyar sa mga lumang larawang itinatago ng kanilang ina. "Lina, Lana." Ang paos na boses ng lalaki ay tila isang multo mula sa nakaraan. "Buhay ako. Nakabalik na ang inyong ama." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na yanig na nagpatahimik sa buong kainan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Shudo at ang malakas na pintig ng puso ng magkapatid. Ang muling pagbubuo ng pamilya ay tila isang huling piraso ng puzzle na hindi nila inasahang mahahanap pa. Ngunit ang katanungang nananatili ay, paano mababago ng pagbabalik na ito ang kapayapaang pilit nilang itinayo mula sa mga abo? "Tatay?" Ang salitang iyon ay tila isang mahinang bulong na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Lina. Isang salitang matagal nang
nabaon sa limot at tanging sa mga panaginip lamang binibigkas. Ang basag na baso sa sahig ay hindi na pinansin ng sinuman. Ang lahat ng atensyon ay nakapako sa lalaking nakatayo sa pintuan, na ang muka ay tila isang mapa ng mga pighati at pakikipagsapalaran sa dagat. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang noo ay nagsasalaysay ng mga gabing malamig sa gitna ng karagatan at ng mga taon ng pangungulila sa pamilyang inakala niyang nawala na sa kanya nang lumubog ang kanilang barko 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumapit si Ramon, ang kanilang ama, at lumuhod sa harap ni Lina at Lana. Ang kanyang mga kamay na magaspang at nanginginig ay dahan-dahang humawak sa mga kamay ng kanyang mga anak. Walang salita ang sapat para ipaliwanag ang milagrong ito. Ang bawat hikbi ni Lana at ang panunuyo ng lalamunan ni Lina ay sapat na para sabihing ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng maghilom. Si Lolo Shudo ay nakatayo lamang sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kagalakan. Alam niyang ang huling piraso ng kaligayahan na ipinangako niya sa kanyang anak na si Maribel ay narito na sa wakas. Patawad. Patawad kung ngayon lang ako nakabalik. Ang paos na tinig ni Ramon ay humalo sa tunog ng banayad na alon mula sa hindi kalayuang Pampang. Nakaligtas ako sa aksidente pero dinala ako ng agos sa isang malayong isla. Nawala ang aking alaala ng ilang taon at tanging ang bango ng luto ng inyong ina ang unti-unting nagpabalik sa aking diwa. Nang marinig ko ang tungkol sa sikat na kainan ni Lolo Shudo, alam kong narito ang aking tahanan. Iyon ang kanilang golden moment, isang hapagkainan na sa wakas ay puno na. Hindi lamang ng masarap na pagkain, kundi ng mga pusong muling nabuo. Inihanda ni Shudo ang pinakamalaking batch ng kanyang espesyal na fish tempura. At habang sabay-sabay silang kumakain, ang bawat subo ay tila isang pagdiriwang ng tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Ang kainan na dati ay simbolo ng kahirapan at pang-aapi, ngayon ay naging kanlungan ng isang pamilyang pinagbuklod ng tadhana at pinatibay ng pagmamahalan. Lumipas ang mga buwan at ang kainan ni Lolo Shudo at ng mga apo ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging puso ng komunidad, isang lugar kung saan ang bawat tao, mahirap man o mayaman, ay tinatanggap ng may respeto. Ang 3 milyong piso na puhunan ni Shudo ay nagbunga ng libo-libong pagkakataon para sa mga bata sa barangay at ang kanyang legacy ng kabutihan ay naging isang kwentong ipinapasa sa bawat henerasyon. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, naglalakad si Lolo Shudo sa dalampasigan. Ang langit ay may kulay na rosas at ginto. Tila isang obra maestra na ipininta ng langit. Umupo ang matanda sa isang lumang troso, hinahayaan ang malamig na tubig na dumampi sa kanyang mga paa. Mula sa malayo, naririnig niya ang tawanan ni Lina, Lana at Ramon sa loob ng kainan. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang musika na nagpapakalma sa kanyang pagod na katawan. Dahan-dahang inilabas ni Shudo ang kupas na litrato ni Maribel mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa langit at bumulong ng may malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Maribel, anak, tapos na ang tungkulin ko. Ang mga apo mo ay ligtas na, masaya na, at mayroon ng tunay na tahanan. Maaari na akong magpahinga ng walang halong pagsisisi. Ang bawat paghinga ni Shudo ay naging magaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa pag-ibig na iyong iniwan sa mundo. Ang kabutihan ay parang mantika, kailangang mag-init bago makapagbigay ng sarap, at sa huli, ang bango nito ay mananatili kahit na ang apoy ay namatay na. Nakangiting ipinikit ni Lolo Shudo ang kanyang mga mata habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho.
Ang kanyang kwento ay tapos na, ngunit ang alingawngaw ng kanyang kabutihan ay habang buhay na mananatili sa bawat alon ng dagat at sa bawat haplos ng hangin sa Barangay San Jose. Lumipas ang 10 taon, ang araw ay sumisikat sa Barangay San Jose na may dalang bango ng bagong pag-asa at ang pamilyar na amoy ng nilulutong tempura. Ang dating maliit na kainan ni Lolo Shudo ay isa na ngayong kilalang institusyon, isang malaking gusali na may ikalawang palapag kung saan nakatira ang pamilyang pinagbuklod ng tadhana. Sa tapat nito, isang maliit na klinika ang nakatayo, ang Maribel Memorial Clinic, na pinapatakbo ni Dr. Lana na ngayon ay isa ng iginagalang na manggagamot na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga mahihirap na mangingisda. Si Lina naman ang siyang utak sa likod ng lumalagong negosyo. Ang Shudo's Tempura ay mayroon ng ilang sangay sa mga kalapit na bayan. Bawat isa ay nagpapatakbo sa ilalim ng iisang prinsipyo: walang sinuman ang dapat matulog ng gutom. Ang Shudo Community Foundation ay nakapagpatapos na ng daan-daang mga bata mula sa pag-aaral at ang bawat isa sa kanila ay tinuturuan ng halaga niyang utang na loob, hindi sa pera, kundi sa pamamagitan ng pagtulong din sa iba. Isang umaga, habang abala si Lina sa pag-iinspeksyon ng mga sariwang isda, isang matandang babae na nakayuko at namamalimos ang dumaan sa tapat ng kanilang kainan. Ito, si Doña Remedios, na matagal nang pinalaya mula sa kulungan ngunit hindi na muling nakabangon mula sa kahihiyan. Tinitigan siya ni Lina. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa na lamang. Nagpatawad na sila, hindi dahil sa nakalimutan na nila ang sakit, kundi dahil sa naintindihan nilang ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Bawat araw, nag-iiwan si Lina ng isang nakabalot na pagkain sa isang sulok kung saan alam niyang kukunin ito ni Remedios nang hindi nagpapakita. Ito ay isang tahimik na akto ng kabutihan, isang pagpapatunay na ang paghilom ay posible. Higit pa sa kapayapaan ng kanilang natagpuan nila ang ganap na kaligayahan. Si Ramon, ang kanilang ama, ay naging tagapamahala ng pundasyon, tinitiyak na ang bawat donasyon ay napupunta sa mga nangangailangan. Ang kainan ay hindi na lamang isang negosyo, kundi isang tahanan kung saan ang tawanan at pagmamahalan ay ang pinaka-espesyal na sangkap. Ang puntod ni Lolo Shudo, na simple lamang at nakatayo sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, ay palaging may mga sariwang bulaklak, hindi lamang mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa buong komunidad na kanyang iniligtas. Ang kwento ni Lolo Shudo ay nag-iwan ng isang aral na hindi kailanman malilimutan ng Barangay San Jose. Ang kabutihan ay isang pamumuhunan. Hindi ito nawawala o nababawasan. Ito ay parang isang buto na itinatanim mo sa lupa ng ibang tao. Maaaring hindi mo ito makitang lumago kaagad, ngunit sa tamang panahon, ito ay magiging isang malaking puno na magbibigay ng lilim, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Ang tunay na aral ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay sa mga nangangailangan, kundi sa pagiging isang tao na kahit walang-wala na, ay may kakayahan pa ring magbigay. Ang huling reseta ng kabutihan ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay laban sa kahirapan. Ito ay isang salamin ng kaluluwa ng Pilipino, ang tatag sa gitna ng bagyo, ang halaga ng pamilya at komunidad, at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng isang pusong marunong magpatawad at magmahal. Ito ay isang paalala na sa mundong madalas ay puno ng kadiliman, isang maliit na kandila ng kabutihan ay sapat na para magbigay liwanag sa daan ng lahat.